So, ano ba? Di ba yan ang gusto ni Harry Roque na magpahinga na muna si PBBM tapos si Sara ang mamuno muna? Oo, yan ang gusto niya mangyari. Magpahinga, pero ganito ho kasi yan eh, buti nabanggit nyo. Pagka nagpahinga si PBBM, gagamitin po nila yung precedence nung nangyari kay Gloria Arroyo at kay Erap. Nung si Erap ay nagpahinga, nung sinabi niya na, again, wala pong formal letter na nagre-resign siya. Ang formal letters, which is the requirement of the Constitution, magpapadala ka ng sulat sa Kongreso at sa Senado na sinasabi mo na magti-take ka lang muna ng vacation, ng leave of absence. Oh. Ginawa naman niya maaga, ginawa niya yon ni Erap bago sila umalis sa Malacanang, di ba? Sinundo siya ng bangka. Siyempre malaking bangka. Ganon. Para mapahupa ng mga otoridad yung mga nagtatangkang lusubin ang Malacanang. Kasi pag nakapasok yung mga yon, patayan talaga yan. Wasak-wasak ang Malacanang, nanakawan na naman yung mga yan. So para hindi ho mangyari yung ganon, alam ni Erap na yung presensya niya, continuing presence niya sa Malacanang, posibleng may mamatay ng mga tao na lulusob. Siyempre, papatayin ng mga PSG yan eh. Dahil hanggang sa huli, hindi naman siya tinalikuran ng PSG niya eh. Dahil obligasyon nila yon, protektahan ng presidente ng Pilipinas. So para hindi ho magkapatayan, ginawa ni Erap noon, sinulatan yung 2 kapulungan, which is valid. Diba? And then, under the Constitution, for any temporary inability to discharge office ng presidente, then it is the vice president to act as the president. At nag-take siya ng oath as acting president. Kaya lang nangyari, ngayon sinabi ko, Supreme Court robbed the presidency from Erap. Si Erap po ang totoong ninakawan ng pagkapangulo. Ang naging basihan po nila when they were questioned, wala kasing ibang korting pwedeng puntahan eh. Walang pwedeng puntahan at the time. Hindi rin pwedeng i-impeach yung mga members ng judiciary. Bakit? Aliado sila ni Gloria Arroyo. Pabor kay Gloria Arroyo yung mga ginawa nila. Oh. At yung nagdaan na impeachment court, yung mga senador doon na bumubuo ng impeachment court, maliban po sa 3, kay Joker Arroyo, PBBM, SBBM pala no time na yan, at saka hindi pala kabilang si SBBM doon, sila Joker Arroyo. Nakalimutan ko yung, hindi kasi natuloy yun eh, yung impeachment na yon. It was abandoned. Bakit? Kasi alam naman ng mga senador na pag tinuloy nila, hindi nila mai-impeach si Erap kasi walang kwenta yung ebidensya. So dinaan po nila ito sa drama-drama. Diba? Iyak-iyak doon si Aquilino Pimentel. Ganon-ganon pa si Aquilino. Tapos yakap-yakapan pa yung mga tanga. And then si Chief Justice Davide, yung kanilang presiding judge. Diba? Yun yung nangyari nun eh. So inabandon nila yun. So, ang gusto kong ang ginawa ngayon ito, sinasabi po nito nga ni Harry Roque, ay magbakasyon ka na muna, magpahinga ka na muna, at hayaan mo si Sara ang maupo. So, acting capacity, ang presidente pa rin si PBM, pero ang magpa-function na as in acting capacity ay si Sara Duterte. Kasi iniisip po niya ni Harry Roque at ng mga cohorts niya na pag nangyari yan, kasi hindi naman pwede mag-appoint ang acting president eh. Diba? Kasi temporary lang. Ganun pa man, siya yung nasa kapangyarihan. At mai-impluwensyahan nila ang desisyon ng Korte Suprema by citing the previous decision nung question po ito ni Rene Sagisag, yung Korte Suprema. Question niya yan. At sinabi ng Korte Suprema na nag-resign si Erap. Ang dahilan ay ang diary. So ito, dadahilan din po nila na indirectly nag-resign si PBBM. Di ba? Nasa pagtugon doon sa panawagan na magbakasyon ka na muna. Ibig sabihin po ng bakasyon, tumigil ka na sa politika muna. At ipaubaya mo na ang presidency. Ibig sabihin po ng ipaubaya, give it up. And he does. So, ang acting capacity ni Sara Duterte as a president ay dapat maging permanent capacity na.
Ang tanong, kailangan pa bang mag-take ng oath as a permanent ng acting president? Hindi na. Bakit? Hawak mo na yung pwesto, tuloy-tuloy ka na doon. No, ganun po 'yun. Buti nabanggit mo yan, Rosalina Mond. Di ba? Kaso, hindi nga umubre. Sa loob siguro ni BBBM, pinagsasasabi mo akla. Kaya nga kita dinistansyahan eh. Kasi wala kang paninindigan eh. Human rights advocate na operahan, nagpa-opera naman. Di ba? Naging spokesperson ni Digong at ngayon eh, di ba? Defender ni Digong. Alright. So yun, ganun. Ganun po yung nangyari niya.